Ang ating pong unang tatalakayin ngayon, mga ginigil na taga-subaybay, ay isang katanungan mula naman ito sa cellphone ni Brother Jerry. Kasi nung mga nakaraan ay mga katanungan na binabasa ko dito sa aking cellphone. Sa ngayon naman, Brother Jerry, sa akin naman. At atin po lang, bago linawin basahin yan, natin yung iba. Linawin natin, mayroon pong nagtitext sa atin na kumbaga ay tatampo. Hindi naman siguro nagtampo, pero parang gano'n na. Kasi natatagalan ho kami mag-follow up. Alam nyo po, kung makikita nyo lang yung cellphone namin, punong-puno na. Punong-puno. Napakaraming mga patong-patong na text at kagabi ay naghalukay ako. Mayroon ako nakita doon na matagal ng text ng isang interest natin. At binabati ko na rin si Sister Coy Jacinto na Sabbath observer na siya. Gayong dumadalo tuloy siya doon sa full gospel, pero natanggap na yung ating pagtuturo tungkol doon at iba pang mga katuruan. Sana po ay balang araw ay tuluyin na po namin kayo makasama. Bagaman ang kaligtasan ay individual, katulad niyo sinabi, pero merong isang grupong ililigtas ng Panginoon. Amen. Kaya mas maganda na kung ano yung grupong talagang nilagay ng Diyos sa kanyang kawan, doon tayo umanib. Tama yan. At paumanhin nga din po ulit, kung may mga text po na dumating naman sa aking cellphone, alam nyo yung aking isang cellphone na ginagamit natin dito, nasa 1,500 ang laman ng inbox at nasira po yon, pinipilit kong buksan. Kaya sana po, kung hindi man nasagot namin yung tanong ninyo, baka naroon yon. Pero sana po ay wag po ninyo ikasama ng loob sapagkat yun po ay amin sasagutin lahat sa tulong po ng Banal na Espiritu. Medyo may maantala lang sapagkat may mga technical na nangyari dyan. Yeah. Ang tanong na atin pong sasagutin, Brother Johnson, ay mula po sa 0936-202-9672. Good evening po. Ask ko po lang regarding po sa titulo po na ginagamit nyo as Seventh-day Advent. Adventist marahil to. Kung dala-dala po ba ng titulo nyo yung mga kabuuang kautusang nilalaman ng Sabat, gaya po o kagaya po ng pagpatay at pag-aalay ng mga hayop pati na ang proseso at mga procedures kung paano isinasagawa ito? Required din po ba sa lahat ng members nyo na huwag magkaroon ng kahit na anong commitment every Sabbath day? Sumunod pa niyang tanong, meron po bang penalty or punishment na ginagawa ninyo sa sino mang members nyo na lalabag sa Sabbath, kagaya ng ginagawa ng mga Israelites sa panahon ni Moises? Or di po kaya iyon araw po lang ng pagsamba ang issue, kaya ginagamit nyo po yun Sabat at hindi po kung ano ang nilalaman ng Sabat? Huwag po sana kayong ma-offend sa mga tanong ko. Susunod natin yung marami po kasi siyang tanong dito, kapatid na Johnson. Pero yun na muna po siguro. Ang tinatanong niya kung bang atin daw ginagamit na titulo, actually sinasabi niya, samahan ng ating pananampalataya, Seventh-day Adventist. Adventist po ito, hindi po Seventh-day Advent, at Seventh-day Adventist. Kung dala-dala po ba natin daw titulong ito, kabuuan ng kautosang nilalaman ng Sabat, pagpatay at pag-aalay ng mga hayop, pati proseso ng procedure, kung isinasagawa din po ba natin ito? Brother Johnson. Mababakas po natin sa tanong na itong nagtatanong sa atin ay nagsusuri. Totoo po yun. Kayon nga lang, meron dapat itama tayo. Kung sino man po kayo, ang payo ko po sa inyo ay patuloy lang po kayong manood kasi doon sa ating gabi-gabing pinapalabas ay maraming bisis na po namin natalakay sapagkat sa akin, Brother Jerry, ngayon ko lang narinig kasi yung tanong na yan dahil hindi naman namin yan nire-rehearse dito. Ngayon ko lang narinig yung tanong na yan. Ang nakita ko doon sa kanya tanong ay yung kakulangan ng pagkaalam tungkol sa ating paniniwala o doktrina tungkol sa Sabat. Totoo. Dahil sa pagtingin ko sa kanya, ang akala niya, ang pag sinabing sundin mo yung kautusan sa Sabat, pati yung pagpatay, pati pag-aalay ng mga hayop, sundin din. At may kasama rin daw pag-alay. Hindi ho isang kautusan yun. Hiwalay pong kautusan yun. Unang-una, gusto ko pong isagot doon sa tanong natin, Brother Jerry. Unang-una, kapatid, yung Sabat na sinusunod ng Seventh-day Adventist, yung Sabat na sinusunod ng Seventh-day Adventist, ang tawag pa niya sa atin ay ano? Seventh-day Advent. Seventh-day Advent.
Ang tama po ay Seventh-day Adventist. Ang sinusunod po ng pananampalatayang ito ay Sabat na nagpasimula po ito sa panahon after ng creation, sa Genesis. Babasahin ko po ang Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Ang sabi po ay ganito: At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Yan. Ito ho yung Sabat na amin pong tinatangkilik hanggang ngayon. Wala ho ditong batuhan at patayan. Ang amin pong pagsunod dito ay tanging-tanging kung ano ang pagkasabi ng Panginoon, sapagkat nang iutos ito ng Panginoon sa Exodus, ay ang tinuturo ay yung nasa Genesis na binasa ko. Tama. O, pakinggan niyo po ang talata, Kapitulo 20, basahin ko po yung 8 at hanggang 9 muna. Alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Sa talatang 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pangapinto ang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yan. Yun ang isang matibay pong dahilan kung bakit namin pinapangilin, sapagkat itutos ng Panginoon, Brother Jerry, at ang binibigay na ideya ng talata kung anong Sabat na ipapangilin ay dahilan sa paglalang ng Diyos na nagpahinga sila after ng kanyang creation. Ng ikapitong araw, nagpahinga siya, binasbasan niya, pinangilin ang araw na ikapito. Yan. Yun ang tinatawag na Sabat dito sa Exodo. Wala pang kinalaman ho dito yung babatuhin, papatayin, o anuman. O paghahandog ng hayop. O paghahandog. Wala po. Ang reason kung bakit itinuturo ng Seventh Adventist sapagkat iniutos at para yun ay sa ating pangingilin at pag-alaala sa araw ng Sabat ay inaalaala natin na mayroong Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kaya ang tawag natin doon sa araw ng Sabat, ito po ay memorial of God's creation. Wala hong kinalaman dito ang patayan o batuhan o kaya ay pag-aalay ng mga hayop. Yung pong ating pangingilin ng Sabat, pag-alaala natin at pagtanaw natin sa Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Tama. Kaya po, napakaganda ng disenyo ng Diyos sa araw ng Sabat. Ang sinasabi po ninyo, ito ba'y panahon ng pagsamba lamang? Opo. Hindi po. Sapagkat ang Sabat po, katulad ng aming binanggit ng mga nauna nating pagtalakay, palibas ay hindi marahil niya napanood, kapatid na Johnson, Maaari. na lagi namin sinasabi na yung pong Sabat ay hindi po schedule of worship or hindi lamang siya schedule of worship. Merong malalim na kahulugan kung bakit ibinigay ng Diyos yan. Kamukha no sinabi natin kanina sa binasa mo, ito po ay alaala ng paglikha ng Diyos sa kanyang pagiging manlalalang. Kung yan ay schedule worship lang, hindi naman ganun ka babaw siguro para ilagay sa 10 utos yan in fact, meron pa siyang binanggit dito, kapatid na Johnson, kung gaano ka-importante pa yung Sabat. Dito sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 20, ang versikulo 12 at saka 20. Tama. Sabi rito, bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Versikulo 20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kapatid, na nagtanong, ang Sabat po kaya po namin sinusunod hindi lamang sapagkat schedule of worship, kundi meron pong higit na mas malalim na dahilan kung bakit po yan iniutos ng Diyos sa Biblia. At yun nga po ay tanda ng kanyang bayan at ito ay memorial ng kanyang pagiging creator, mga kapatid. Ngayon, wala tayong, siguro ating linawin na kapatid na Johnson, kung paano nagkaroon ng patayan at handaan ng handugan ng hayop dito sa bahaging ito. At kasi yun ang tanong niya. Tama. Kasi kung hindi natin maipaliwanag ito mabuti, kapatid, iba ho kasi yung
tinatawag natin mga palatuntunan at kahatulan doon sa 10 utos. Tama. Yung sinusunod naming Sabat ay yung Sabat na nasa 10 utos na itinuturo na tayo nito doon sa pagkatapos ng creation, Brother Jerry. Correct po. Iba po yung kautusan na papatayin ang lalabag sa araw ng Sabat. Kasi alam niyo po ba na hindi lang naman ang lumalabag sa araw ng Sabat ang pinapatay? Pati yung lumapastangan sa magulang, pati yung nangalunya, Meron din Brother Jerry, Mhm. o anumang kautusan nun, ay merong tinatawag na palatuntunan at kahatulan. Tama po yun. Gusto kong ipagkaloob itong talatang ito sa Aklat ng Josue, Kapitulo 8, talatang 31, ay ganito po ang ating mababasa. Gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon sa mga anak ni Israel, gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na isang dambana na hindi hinitsurahang mga bato, na hindi pinagbuhatan ng sinumang tao ng bakal, at kanilang pinaghandugan sa Panginoon ng mga handog na susunugin, at pinaghainan ng mga handog tungkol sa kapayapaan. So, Yun yung handog. isa naman itong kautusan, Brother Jerry, Tama. na may kinalaman sa tinatawag na paghahandog. Ang tawag doon ay kautusan ni Moises. Oho. Kasi siguro maganda ipagkaloob natin anong kaibahan ng kautusan ni Moises doon sa 10 utos. Kasi ito ang minsan na pag hindi naintindihan ng mga tao, Oho. napapagrambol eh. Tama. Kaya ang nangyayari tuloy, akala nila, pag inutos mo yung Sabat, kailangan naroon kakabit ito yung utos tungkol sa pagbatay. Ang tawag ho doon ay mga palatuntunan at kahatulan, at tinawag din po yan na aklat ng kautusan ni Moises. Ang kautusan ito ay ipinasulat ng Diyos kay Moises para maiwasan ho ang paglabag sa 10 utos, Brother Jerry. Tama. Para makontrol ang paglapastangan sa araw ng Sabat, para maiwasan ang paglapastangan sa mga magulang, pangangalunya, ay merong isinulat sa aklat ng kautusan ni Moises, Tama. Brother Jerry, na ang tawag dito ay palatuntunan at kahatulan, na ang lalabag doon sa 10 utos ay hahatulan. Yun po ay natapos, Brother Jerry. Tama. Natapos po yan sapagkat noong panahon ng ating Panginoon, nung may nahuling babae, nahuli sa akto na ng pangangalunya, dinala sa harapan ng Panginoong Yesus, pero hindi pinahinayaan ng Panginoon na batuhin hanggang sa mamatay. Tama. Ibig sabihin, kung papababawi natin, papadali natin ang sagot, yung pong mga paghatol at pagpatay na yan, nawala yan. Kasi sabi sa Gawa 17, ay meron na lang isang araw na itinakda niya upang kanyang ipaghukom. Dati kasi ay diretsong hinahatulan dahil pagkat sa Old Testament meron silang inihahalal na mga hukom. Pag napatunayan ang nagkasala na talagang ay guilty, ay hahatulan, at nang nahuling akto na lumapastangan sa magulang o lumabag sa Sabat o anumang kautusan, ay kaagad-agad itong papatayin. Subalit, ang sabi po rito sa Gawa, sa ating kapanahunan, ay ganito na ang nakalagay. 17:31, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y ipinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Pag lumabag ka ngayon, limaba, yung mga nakapatay. Dati, papatayin din. Kaya nga may sabi, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kung ano yung nagawa mong kasalanan, nakabulag ka, bubulagin ka rin. Tama. Kung kung ano yung na-damage mo sa kapwa, ganun din yung kapalit. Pero hindi na ngayon yun. Ang nagkakasala ngayon, mananagot siya sa Panginoon sa araw ng paghuhukom. Sapagkat may isang araw na binabanggit dyan na paghuhukom. Kaya lang noon sa Old Testament, Brother Jerry, merong hukom na inihahalal ang bayan ng Diyos. Tama. Kaya pagka nagpatunayan ka nagkasala, ay merong kaagad kaakibat na paghatol. At yun yung hinahabol ng ating kapatid. Ang nawala ho doon ay yung paghatol. Agad-agad na paghatol.
Hindi po yung pangingini ng Sabat. Yan. Kaya nga may illustration lagi tayo dyan eh. Oo. Dati meron tayong lethal injection o kaya tinatawag ng firing squad, yung mga sinauna. Death penalty. Death penalty ang ibig sabihin yan. Mm. Pero binago yon, nawala yon. Pero hindi ibig sabihin, pwede mo nang labagin yung mga kautusan. Totoo. Halimbawa, pagka mga heinous crime, yung mga gumawa ng karumal-dumal na krimen, Oo, yung... kamatayan ang hatol nun eh. mm. Pero ngayon, di na. Life sentence na lang. Oo. Pero hindi ibig sabihin, pwede na rin gumawa ng krimen. Oo, dahil doon sa hatol. Oo. Hindi. Bigyan natin ng distinction yun para maintindihan natin. Oo. Ay, tulad doon sinabi natin na meron pong heinous crime sa panahon natin dito sa Pilipinas. Ngayon, uso yung issue na kapag nahulihan ka ng droga, ng pagkarami-rami, sa ibang bansa talagang ikaw ay bibitayin. Tama. Dito sa atin, wala na yung bitay na ganon. Oo. Pero nung nawala ho yung bitay, hindi nangangahulugan na absuelto ka ng gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. O kaya ay magdala ka na ng napakaraming droga. Uhulihin ka pa rin. Sapagkat merong hiwalay na batas. Yung batas, kaya nga dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Philippine Code. Or meron tayong penalty of codes, di ba? Meron tayong mga codex or mga code ng hatol, Brother Johnson. Pero yung code ng hatol na yun, o yung hatol na yun na batas, o yung tinatawag nating hatol ng gobyerno para doon sa paglabag mo, hiwalay yan doon sa tinatawag nating batas na umiiral sa gobyerno. Example na lamang pa na gusto nating sabihin. Halimbawa, ikaw ay tumawid, Brother Johnson, napakasimpleng ilustrasyon. Tumawid ka sa hindi naman dapat tawiran. Ang tawag doon ay jaywalking kapag ikaw ay nahuli. O yung batas tungkol sa bawal tumawid, batas yun, Brother Johnson. Pero yung pong kapag ikaw ay nahuli sa pagtawid doon sa bawal na lugar, ikaw ay huhulihin at yung iba dyan ikinukulong ng ilang araw. Ay hindi po magkasama yung batas na yon at saka yung pagkulong. Kasi yung kulong na yon ay yun po ay iginagawa din sa paglabag mo sa batas ng bawal tumawid, Brother Johnson. So ganun din po yung pong paglabag sa araw ng Sabat, hindi po kasama doon yung pagpatay sa mga lumabag o kaya ay pagbibigay ng mga handog na mga hayop para siya ay mapatawad sapagkat yan po ay nakasiperate o nakahiwalay sa mga batas na idinagdag ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Tama. Kaya ang tanong niyo rin po marahil, paano yun sa inyo ngayong mga Adventist? Maganda po at concern kayo sa amin. Sana ka po ka naman ay magiging ganun din po nawa kapag naintindihan na po ninyo ito, pahalagahan na natin ang Sabat. Tama. Ang mga Adventista po, pagka kami ho ay nakakita ng mga kaanib naming manlalabag sa Sabat, ayan po ay aming kinakausap, pinapayuhan, at ang pinakamasaklap po niyan ay amin pong dinidisiplina sa aming iglesia. Halimbawa, ang isang kaanib ay palagi na pinayuhan mo na, Brother Johnson, tungkol sa paglabag sa Sabat. Paulit-ulit pa rin yung ginagawa. Meron pong ginagawa kaming disciplinary action doon po sa aming kapatid. Pero hindi ho namin pinapatay, hindi ho namin binabato, sapagkat ang sabi ng Biblia dito sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 8, ang versikulo 11, ang sabi dito, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kahit ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nagagalagak sa paggawa ng kasamaan. Yan. Angkop ito doon sa binasa ng kapatid na Johnson, suhay. Sapagkat yung hatol doon sa mga masasamang gawa, paglabag sa Sabat, ano mapaman na paglabag sa 10 utos, bagamat mayroon pong disciplinary action na ginagawa ang aming iglesia, pero hindi talaga yan ang hatol. Ang hatol talaga na tatanggapin doon sa manlalabag ay yung hatol na ang Diyos ang gagawa sa panahon ng paghuhukom. At Brother Jerry, para mapatunayan natin sa ating mga taga-subaybay na ang ating katuruan at paniniwala na hindi lang ang lumalabag sa araw ng Sabat ang may kahatulan ng kamatayan, ay magbabasa ko ng ilang mga talata dito sa banal na kasulatan, mga digil na taga-subaybay, kung saan ang ilang mga talatang ito ay may kinalaman sa utos na nasa 10 utos na may kaakibat na kamatayan. Unang talata ay nasa Exodus 21, talatang 2, at talatang 12. Ang sabi po ay ganito, ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay, ay papataying walang pagsala. O biruin mo? O nakamatay. Oo. Sabihin, intentional, talagang pinakapatay siya.
papatayin ding walang pagsala. Ayan. O, hindi Sabat ho yan, ha? Oo. Kaya kung ang inyong argument dapat aral nyo Sabat, dapat ang kabuang kautusan tungkol sa Sabat sundin, mali na kaagad. O dito, hindi Kasi, na tumama. Oo. palalabasin natin ngayon na yung nakapatay ngayon, hindi naman pinapatay din kaagad. Oo. Bawal na bang ituro na huwag kang pumatay? Ayan. O ito, sunod. Sa Exodus din, ang 21 pa rin, talatang 15, sabi, at ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. Yeah. Yung lumapastangan. Oo. O di, paano ngayon yan? Paggalang sa magulang yan. O hindi na pwedeng igalang yung magulang? Dahil sa pagka mayroong nagmura sa magulang, hindi naman patay agad wala na rin ba yun? Yan yung sinasabi natin na pagka hindi kayo nakapanood ng kapitulo bersikulo, magpapatuloy tayo sa akala natin tama na. O ito pa. Alam ko, kasunod mo yun. Versikulo 16, yung binasa mo na sa 15. Oh, sige, 16 din. Ano nakalagay? At ang magnakaw ng isang tao o ipagbili o masumpungan sa kanyang kamay ay papatayin walang pagsala. Pag nanakaw rin ito. Oh, pag nanakaw. Oh, patay din. Patay din Oh, diba? Pwede na palang magnakaw ngayon. Kasi sabihin natin, dapat ituro din nyo yung kabuuan. Kasi ang sabi niya sa tanong niya, inyo bang itinuturo ang kabuuan ng kautusan Sabat? Oh, parang paano ngayon dito? Di ang laki nyo pong problema sa mga nagtataguyod ng ganong argumento. At yung 17, kasunod ng talatang yung Brother Jerry, 17, ay inulit yung tungkol sa paggalang sa magulang. Tama. Sabi, at ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina, papataying walang pagsala. Paggalang sa magulang din. Oh, meron pa. Ito pa, Yan. Ito, basahin ko po ito, mga kapatid. Leviticus 24:16. Pakinggan nyo. Sa 10 utos din to. At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papataying walang pagsala. Walang pagsalang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan. Maging taga-ibang lupa o pati yung taga-ibang lupa. O maging tubo sa lupain ay papatayin pagka lumapastangan sa pangalan ng Panginoon. Pangatlong utos yan. Nasa 10 utos din to. Bakit hindi nyo ito nabibigyan ng pansin? Sabat lang talaga yung napapansin. Akala nyo ba yung Sabat lang ang may kulang paghatol? Ito matindi. Oo nga. Kahit daw yung hindi ka pa Israelita, patay din. lumapastangan ka sa pangalan ng Panginoon. Patay. Patay ka, bukol-bukol ka, pagbabatuhanan. Pagbabatuhin, ibig sabihin, hindi lang isang beses. Na bato. Oo, hanggang sa mamatay ka. Patay ka papaulan na ng bato. Ay tigilan na ho natin, kaibigan, yung ganong argument kasi sumasala sa ibang talata ng Biblia. Nako, kahit na nga yung manakit lang. Oo nga. Kumbaga napagtripan lang. Oh, eto. 24:17 ng Levitico. At ang manakit ng malubha sa kanino mang tao ay papataying walang pagsala. Oh, hindi napatay yun. Medyo grabe lang ang tama. Hindi na puruhan. Hindi na puruhan. Nanakit ng malubha, ibig sabihin 50-50 siguro. Patay ka. Paano to, kapatid? Ha? Sa mga sumusubaybay sa amin, alam nyo, pagdating sa mga kautusan yan, sana magkaroon kayo ng kaisipan na huwag nyo kaming kikwestiyonin. Eksperto kami dyan Oo nga. Kung mayroon man tungkol sa tuturo tungkol dito, naku po, pero tayo pang napagbibintangan na parang nagmumuro-muro lang, parang hindi natin alam sinasabi natin. Ay, naku mga kapatid, mga kaibigan. Sana maging leksyon ito sa atin. Hindi kami uupo dito kung hindi namin ito alam Oo nga. Tsaka isang bagay pa, Brother Johnson. Ay, bakit ba talaga ang sinusukat lamang ninyo ay ang mga Adventist? Hindi ho ba dapat ay kasama kayo dito? Sapagkat ito naman ay utos ng Diyos di ba, tulad ng sinasabi nga natin dito, kung kami ho rito na sumusunod ay nakalabag at gusto nyong kami ang humatol, paano ho kaya kung kami naman ang humatol sa inyo? Ay di, papayag ho ba kayo na kami ho rito ang hahatol sa inyong ginawang paglabag o gagawing paglabag sa Sabat? Abay, hindi marahil. Ano, Brother Johnson? At maging sa paglabag sa 10 utos, abay, hindi marahil. Tama. Mabuti nga at Diyos
sapagkat hindi na ho, pinaiiral niya yung dagdag na utos sa paglabag. Tama. Hindi na sinama niya yung dagdag na utos tungkol sa paghahandog. Sa kapagkat kung yan ay nasa sa atin pa rin, ang number one pong hahatol sa inyo na mga tumututol sa Sabat at lumalabag sa Sabat, kami ay siguradong may kaglalagyan. Kaya lang napakabuti ng Diyos sapagkat hindi po niya gusto na manatili yun. Sapagkat walang matitirang buhay sa atin, Brother Johnson. Oo. Puro na lang tayo maghahatulan sa isa't isa. Kaya napakabuti ng Diyos. Huwag naman sanang idamay natin ang kanyang mga kautusan o lalo na sukatin ang pananampalatayang Seventh-day Adventist sapagkat sinasabing sumusunod. E paano naman doon sa mga hindi sumusunod? Hindi ba mas malaki ang kapananagutan po ninyo kaysa sa mga Seventh-day Adventist na sumusunod? Bagamat hindi nasusunod ng lahat, subalit hindi nawawala naman ang kasiguruhan na dapat sundin ang mga kautusan ng Diyos. Particular na Sabat, Brother Johnson. Ngayon dadako ako doon sa isa pa niyang naiwang question, Brother Johnson, na sabi niya, required po ba sa mga, lahat ng members niyo na wag magkaroon ng kahit na anumang appointment every Sabbath day? Pinakamaraming appointment ho namin dito, Sabado. Kami ni Brother Johnson, patong-patong yung aming appointment. Pag nag-aral ho kasi tayo, kapatid, ay huwag tayo doon sa limitadong mga talata lang. Tama. Dahil ang dami pong mga talata na nagtuturo sa atin kung ano yung pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Correct. Ang problema sa atin, minsan, nagpapaka-technical tayo doon sa isang salita na iba naman ang intention at pakahulugan ng sumulat sa ating iniisip. Tama. Kasi nga, pag binasa mo naman yung Exodus, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Hindi appointment nga. Para magang kasama nga naman ang appointment ng Brother Derry. Kaso lang, hindi naman nagtapos dun eh. Yan. Hindi nagkulang ang Panginoon ng instruction. Kasi alam niyo po ba, na sa Biblia, ang mga saserdote, napakadaming ginagawa nila araw ng Sabado. Totoo yan. Yun ang sinasabi sa Mateo na yung mga saserdote, parang nilalapastangan ng araw ng Sabat, pero hindi nagkakasala. Oo. Ang tawag nga natin ay reducing the absurdity. Na ibig sabihin, sinasakyan ng Panginoon yung pagtingin ng pag-akala ng mga tao na paglapastangan ang ginawa niya. Oo. Kaya yung termino mismo ginamit nila, ginamit niya sa mga saserdote, pero hindi nagkakasala. At hindi rin naman naglapastangan. Pero hindi naman ibig sabihin ay yung meaning talaga ay linapastangan ng mga saserdote. Kundi ibig sabihin, may ginagawa sila na ginamit mismo yung termino para patunayan ng Panginoon na hindi nakakasala yung activities na yon sa araw ng Sabat. Siguro, nais nating ipaglingkod sa ating mga kaibigan, baka sila ay hindi nakasunod. Sabihin kita. Ang mga saserdote po kasi, pag araw ng Sabat, mas doble ang kanilang trabaho. Okay. Sapagkat marami pong mga naghahandog ng hayop. In fact, kung babasahin natin ang aklat ng Leviticus at saka ang mga bilang at iba pang mga aklat ng Lumang Tipan, ang kanila pong Bagat hapon yan eh, bagat hapon, Sabat po yan. Walang pahinga ang kanilang pong paghahandugan sa santuario. Mas doble. Sacerdote yun, sacerdote. Oo, mga sacerdote. Mas doble po ang hirap. Ang application nito, kami ni Brother Johnson, alam niyo ba na mas pagod kami pag Sabado? Ako. Pag-uwi ko ng bahay, lagpak po talaga ako, talagang plastado ako pagdating sa kama, Brother Johnson. Sapagkat mulang umaga hanggang hapon, minsan gabi pa, sinusundan pa rin tayo Tapos ng minsan ating mga kapatid para po magtanong at makipag-usap sa atin. Traffic pa Traffic pa tayo sa ating sa biyahe, ang layo pa ng pupuntahang church para makapaglingkod sa ating mga kapatid. Pero ano po ba ang tingin ng Panginoon yun? Yung ba'y kasalanan? Hindi. Katulad ng mga saserdote. Yan. Ganon din ang ginagawa nila. May talata. Isayas. Yeah, sige nga. 58. At alam ko, parin tayo na naiisip. Oo nga eh. Andiyan na yata eh. Andiyan na ba? 13 ba ang sinasabi mo? Oo, 58 verse 13 po nakakasakto nga yung ayong... Parang alam natin. 58 versikulo 13. Kung iyong iuurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayuan sa aking banal na kaarawan at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal at iyong pararangalan at hindi kalalakad sa iyong mga sariling lakad, nihahanap ng iyong mga sariling kalayuan, di magsalita ng iyong mga sariling salita. Eksakto doon sa binanggit mo. Yung ating nilalakad, hindi namin pansariling lakad yun. Yun po ay lakad na may kinalaman sa gawain ng paglilingkod sa Diyos. Kaya kung natatraffic man kami sa EDSA pag araw ng Sabat, hindi ho yun paglapastangan sa araw ng Sabat. Appointment namin yon
para sa ikaluluwalhati ng Diyos sapagkat naglilingkod kami sa Kanya sa pamamagitan ng aming pagsasalita sa mga kapatid sa iglesia. At yun ay hindi pansariling lakad. Hindi pansariling Hindi lakad. kalayawan nyo. Hindi kalayawan. Ito ang kalayawang hindi gusto ng Diyos. Ano yun? Yung sinabi ng talata, na pansariling pananalita. Iyon, halimbawa, ang aming mga kaanib, pupunta doon sa birthday party, araw ng Sabat. Hindi ho namin pinahihintulutan Tama. yun. Halimbawa, ay debo party. O kaya ay kung ano-ano pong mga party-party na yan. O kaya ay pupunta sa mall. Ayan, hindi ho mga appointments na para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tama. O appointment para sa negosyo. Hindi ho namin pinahihintulutan yan. Kahit nasa simbahan ka pa. Kahit sa simbahan doon gagawin ang negosyo, hindi ho ipinahihintulot ng Diyos yan. Meron kasing mga nagre-recruit aron Sabat. Yun na nga eh. Bawal na bawal. Gusto mga kapatid natin na meron ganyan at nag-aabang na, nakalista na po yung pisyon yung lalapitan at tumitingin-tingin na sa likod. Hindi ho yan pinahihintulutan. Kapatid, yan po yung appointment na hindi po pwede sa Sabat. Tama. Hindi ho yan requirement namin. Requirement po ng Biblia. Kasi ang tanong niya, requirement ba ninyo? Hindi ho. Requirement po ng Biblia. Ang nangyayari lamang po, ipinatutupad po natin ang requirement ng Biblia sa ating mga kaanib, maging sa atin. Sapagat yun ang gusto ng Diyos eh. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya may binanggit siya sa tanong na na-take note ko doon sa habang binabasa mo para masundan ko. Yung sabi niya, pati daw yung pag-aalay ng mga hayop, yung procedure daw ng yung procedure ng mga hayop, sabi niya. Kapatid, hiwalay ho yung tungkol sa paghahandog sa kautosang Sabat. Ang pag-aalay ng mga hayop, pagka nakalabag ka, hindi lang sa Sabat. No? Lumapastangan ka sa magulang. Yan. Wala namang nakahuli sa iyo. Hindi ka papatayin, walang pagsala. Hindi ka nahuli. Maghahandog ka. Alam mong nagkasala ka. Para mapatawad ka, maghahandog ka ng hayop. Hindi Sabat yun. Ano man ang nagawa mong kasalanan, maghahandog ka ng hayop. Hindi lang ho yung paglabag sa Sabat. Ay hindi po yung paghahandog ay kakabit ng kautosang Sabat. Ano mang kasalanang nagawa mo, para mapatawad ka ay ang procedure ay maghahandog ka ng hayop. Dahil kukuha ka ng hayop ayon sa iyong kaya. Kung ikay mahirap, pinakamaliit, maya. Bato-bato, kung ano man. Kung medyo may kaya, kambing, tupa. Kaya pang mayaman, baka. Ang gagawin, dadalhin sa saserdote, kakatayin yung hayop na yon para mapatawad ang kasalanan ng nagkasala. Hindi ho. Sabat lang ang ano. May handugan. Hindi po. Medyo natatawa lang ako. Pero nakakalungkot kasi, Brother Jerry, kung bakit. Itong mga nagtitext sa atin, hindi naman kayo lang na nagtitext sa atin. Kasi marami kayong ganyan na ganyan ang paniniwala. Na para bagang pag binato tayo ng text, para tayong itong walang kaalam-alam sa Biblia. Mga kapatid, burahin nyo sa isipan nyo yan. Kaya nga kami narito para ituwid yung mga ganyang kaisipan. Ako, mag-isip na ho kayo ng pinakamahirap na tanong at itanong nyo dito, baka hindi pa tapos yung tanong, may sagot na tayo Baka sabihin nila, nagmamayabang. Hindi po. Ang gusto lang ho namin ipakita sa inyo na hindi ho ninyo kami pwedeng sukatin. Hindi. Doon sa amin pong pananampalataya sapagkat yan po ay aming pinag-aralan ng gusto. Siguro ho doon sa mga kaibigan natin na may mga ganitong tanong na kuminsan nanunubok o kaya ay kuminsan ay para bagang nanlalait sa mga Adventista. Siguro mas maganda pag-aralan nyo kung tama ba yung inyong tanong. Kaysa sa tama ba yung isasagot. Kasi kahit na po anong itatanong ninyo, siguraduhin po namin sa inyo dito sa kapitulo, bersikulo, mataas ang pangalan ng Diyos. Hindi ho kami sasagot dito ng palto sa Biblia. Kaya nga ang pangalan ng programa namin kapitulo, bersikulo, sapagkat amin binubuksan sa inyo mga paningin, ang mga kapitulo at bersikulo ng Biblia para ho maituwid ang mga ganyang klaseng pananaw, Brother Johnson. Kaya sana po, tulad dito, alam po nga kaibigan natin na ito ay marami siyang mga tanong at sana po susunod natin sa susunod nating episode. Hindi natin mauubos sa isang upuan yung tanong niya. Kasi may gusto pa akong klaruhin sa kanya yung sabi na niya, pinapatudbad ba natin yung punishment sa ating mga miyembro? Parang napahapyaw na natin to kanina. So, ang ating liliwanagin, Brother Jerry, kung mayroong bang isang kapatid tayo na mayroong tahasang paglabag, meron po kaming action na ginagawa dyan. Unang-una, ang procedure namin ginagawa dito ay makatao at may pag-ibig. Medyo process. Merong kapatid na sabihin na natin, hindi naman intentional, may nagawa siyang kasalanan, kinakausap mo niya yung tinatawag natin Board of Elders, Brother Jerry. Totoo. Kinakausap yan, pinapayuhan.
hanggat kaya, baka naman yun ay nagsisisi din. Hindi mo na kailangang i-public yung kanyang naging kasalanan. Totoo yan. Ay talagang constructive ba na pamamaraan, Brother Jerry, para yung taong nagkasala, kumbaga nadapa ka, hindi natin pwedeng tadyak-tadyakan kaagad dyan. Correct. Tulungan natin ibangon, iparealize na mali yun. And At may mga tao naman ganon, Oo. na kumbaga natukso lang o kaya mayroon siyang nagawa na hindi naman niya, siya mismo nagsisisi, nalulungkot, tinutulungan natin yon. For the sake of information sa ating mga kaibigan nagtatanong, total ang tinatanong ni proseso Sa church. sa church. Ako po ay Head elder kayo. head elder ng iglesia at matagal-tagal din po akong naglingkod sa aming iglesia. Ako ang pinakabatang elder Oo. dito sa aming church. Pero hindi naman tayo pipitsugin sa karanasan pagdating sa pangangasiwa ng iglesia, lalo na sa nagkasala ng kaanib, kapatid na Johnson. Ang ginagawa namin po, tulad ng binanggit ni kapatid na Johnson, ang prinsipyo po na ginagawa ng Seventh-day Adventist, yung prinsipyo na nasa Mateo 5, na ang kapatid kapag nagkakasala, puntahan, kausapin. At ang sabi ng Panginoon, kapag hindi siya nakinig, magsama ka pa ng isa pa. Tama. Pagka hindi pa rin siya nakinig, magsama ka pa ng additional na tao. Oo. Kung hindi makinig, dalhin mo siya sa iglesia. At kung hindi makinig, ang sabi ng Biblia, ibilang mo siyang hintil. Ang Titiwalag. application yan sa amin ay dalawa po ang klase ng disiplina, Brother Johnson, sa ating church. Yung tinatawag po nating censorship at yung isa naman ay disfellowship. Ano ho ba yung censorship? Ito po yung kasalanan na ayon sa pagsisiyasat ng iglesia, ayon na rin mismo sa ating pakikipag-usap sa kanya, hindi naman ganon kabigatan ang kanyang kasalanan, Brother Johnson. Naglalaan tayo ng panahon na pwede siyang masensor. Ibig sabihin po ng censorship, meron lamang po siyang limitadong panahon para sa kanyang disiplina. Halimbawa ay 3 buwan, 6 na buwan, hindi siya makakatatayo ng pulpito. Wala silang pwedeng maging part. Wala siyang magiging part sa pulpito, lalo na sa pangangasiwa ng pagsamba. Pero pwede siyang dumalo. Pero pwede siyang dumalo. Ang Yan. tawag doon ay censorship. At yan ay pinagtitibay ng iglesia, Brother Johnson. Oo. Ayon na rin mismo sa pasya noong nagkasala. Tama. Sapagkat kinakausap siya, ipapakita sa kanya, ito ang magiging aksyon ng iglesia. Hindi May due tiwalagan process din yan. po kami rito. Hindi ho yung pangit naman, kung nakikita nyo sa iba. Yun. Yung alam nyo na yun. Hindi ho namin ginagawa, may due process. Yung isa naman, mas mabigat. Kapag ang kapatid ay nakakitaan natin ng kasalanan, ng talagang hayagan, at talagang bulgara na ito, kahihiyan na ng iglesia na kasalalay, particular ang immoralidad. Yeah. Ang immoralidad. Iyan po ay kinakausap, due process pa rin. Ipapakita sa kanya ang paraan. Pamimiliin siya, hihiwalayan ba niya? Mananatili ang kanyang pangalan sa iglesia. O magpapatuloy siya, subalit ang kanyang pangalan ay tatanggalin sa talaan ng iglesia. Ang tawag po namin dyan ay disfellowship. Yeah. Kasama po sa disfellowship yung pong lumalaban sa katotohanan. Ang tawag natin dyan ay apostasy. Yung Brother Johnson. paglaban sa mga doktrina. Paglaban sa mga doktrina ng iglesia, yan po ay tinatanggal po sa talaan ng Seventh-day Adventist. Yun yung extreme na disciplinary action para sa mga kapatid ng ating iglesia, Brother Johnson. Pero ang kaibahan lang natin, Brother Jerry, kahit na na-disfellowship ng isang kapatid, ay hindi natin dinadaan sa marahas. Totoo yan. Manapa, niyayakap, pinapanalangin. At kahit na-disfellowship niya, may dinadalaw pa nga eh. Totoo yan. Hindi po mo tiniwalag ka na ay bawal na, di ba sa iba? Bawal kausapin. Bawal nang kausapin o bawal nang magbalik loob. Oo. Totally paniniwala, hindi na maliligtas. Oo. Hindi po kami ganoon kasi wala tayong karapatan na maghuadlangan ang tao kung nagsisisi na talaga siya. Correct. Ang ating paraan ng pag-disfellowship ay hindi isang masakit na pamamaraan. Manapay pinapakita pa natin yung ating pag-ibig. Sa amin pong mga naglilingkod na mga opisyalis ng iglesia, ang tawag namin sa ganong klaseng proseso ng disiplina ay redemptive. Pag sinabing redemptive, ay hindi po siya punishment. Ito po ay paraan para maintindihan ng kaanib na ang kanyang ginawa ay hindi sinasang-ayunan ng iglesia. Ibig sabihin, hindi rin kayo nagagawa sa naging desisyon para sa kanya. Opo, siya ho mismo ang mamimili. At may tendency magbago ang tao pagka ganon. Correct. Kaysa doon sa sinipa mo at biglaan mo na lang kung anong ginawa mo sa kanya na walang due process, mali yun. Doon sa aming mga kapatid, kumisan, ito po ay amin ding payo. Sapagkat ang kapitulo, bersikulo po, hindi ho kami rito nagtatago ng anuman. Bagamat hindi specific ang problem, pero ito po sa mga kaanib. Pag meron tayong mga kapatid na nadidisiplina, huwag po ninyong pandirihan. Tama. Lalo na po, huwag ninyong iiwasan. Manapay, mas lalo ninyong doble
o idoblehin ang inyong pagpapakita ng pagmamahal, malasakit, at sabihin na natin, pagnanais na siya ay huwag mahiwalay sa iglesia. Correct. Sapagkat sa ganitong kaparaan na maramdaman niya na kahit siya ay nagkasala, meron pong mga kapatid na nagmamahal para sa kanyang kaluluwa. Ganon ang Diyos na kahit na ang Panginoon ay nagkasala ang sangkatauhan, siya mismo yung kusang lumapit sa makasalanan. Pero siyempre mararamdaman ng taong nagkasala yung consequence. Kasi alam ninyo, pagka gumawa ka ng kasalanan, you will suffer the consequence. Tingnan mo si Adan at saka si Eva. Tama. Nung naroon sa halamanan ng Eden. Pwede naman sanang patawarin ng Diyos si Adan at Eva nung panahon na yun Pero bakit kailangan palayasin dun sa Eden? At bantayan ng anghel na mayroong espada na umiikot doon sa gate ng Garden of Eden. At bakit naranasan ng tao yung tinatawag nating result of sin? Dahil yan sa tinatawag na bunga ng ginawang kasalanan. Kaya mahirap, Brother Johnson yung tinatawag nating maglaro sa kasalanan, sapagkat you will suffer the consequence, sabi ng Biblia, hanggang sa susunod na henerasyon ng ating lahi ay talaga namang mararamdaman natin yung resulta ng ating ginawang paglabag. Yan po, kapatid, ang proseso na ginagawa sa loob po ng Seventh-day Adventist. Ayan. Sana po ay meron kayong nakitang information doon sa aming mga sagot. At huwag po kayong magdadamdam doon sa aming pagsagot kasi nakikita at nababakas naman namin na meron na kayong preconceived idea at parang humihingi na lang kayo ng information kung anong aming isasagot tungkol dito. Ang aming inaasahan, kapatid, ang aming dalangin na sana sa inyong paraan ng pagtatanong ay nakapagdulot po kami ng liwanag upang sa ganun ay kayo din ay hindi nyo dapat na pagmatigasan ninyong puso. Manapay, tingnan nyo itong mga bagay na amin pong naibahagi sa inyo. Tingnan nyo at suriin pa po ninyo ng mabuti itong aming mga ipinapahayag sapagkat ito po ay pawang hinahango po namin sa banal na kasulatan. At lalo na po yung tungkol sa maling pagkapananaw nyo, panigtingin sa aming pagsunod dun sa kautosang Sabat, nawa po ay naging mensahe po ito o nawa po ay naging mahalagang mensahe po ang inyong napakinggan sa amin. At ganoon din sa mga hindi nagtanong, doon sa hindi na lang nagtanong na yun, doon sa mga taga-subaybay natin na ganoon din yung paningin. Umaasa kami na ang programang ito ay naging makabuluhan sa inyo. At Brother Jerry, bago tayo magtapos, panghuling pananalita. Bago po ako magbigay para bahaging ito ng huling salita, nais ko pong sabihin sa ating kapatid, kasi yung kanyang tanong mahaba. Brother, may part 2. May part 2 po kami. Abangan po ninyo ang serye po ng pagsagot pa rin namin doon sa tanong ninyo. Kasi hindi lamang ho kayo makikinabang. Pati po yung ating mga taga-subaybay sa programang ito na may ganun din kaisipan. Napakaganda po ng inyong tanong. And we will really appreciate your questions, kapatid. Hindi ho namin yan binabaliwala. Correct. Ngayon po ay nais naming magbigay ng pahiwatig sa aming mga kaibigan na sana po ang programang ito ay nakatulong ng malaki sa inyo. Katulad po ng aming sinasabi, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, alisin po natin ang ating mga pansariling mga opinion. Alisin na sa ating mga sarili ang tinatawag nating preconceived idea na binabanggit ni Brother Johnson. Sapagkat kapag tayo po ay puno na, sarado na sa lahat ng bagay sa ating paniniwalang alam natin na yun ay tama na, hindi po papasok sa atin ang additional knowledge. Tandaan po ninyo, ang Biblia, hindi ho tayo nilalagyan ng limit sa pag-aaral ng Biblia. Yung inyo pong pananampalatayang kinabibilangan, saan man kayo naroon, sana po ay hindi magiging hadlang yan para magsuri pa ng additional learning sa Scripture. Sapagkat naniniwala kami man ni Brother Johnson, hindi man kami dating ganito Subalit kami po, dahil sa naging bukas ang aming mga isipan, nakaabot po kami sa punto ng pagkaalam ng dalisay na katotohanan na nasa Biblia. Sana po ay maging ganon din po ang inyong karanasan. Kaya kami po ay umaasa, patuloy na sana'y patuloy kayong maging kasama namin sa tuwing broadcast ng programang ito. At kayo po ay muli naming inaanyayahan at kayo po ay kasama sa aming mga panalangin. At bago tayo tuloy ang maghiwa-hiwalay, kayo po ay aming inanyahan sa ating panghuling panalangin, Brother Terry. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, dakila naming Panginoon, lubos po ang aming kagalakan sapagkat meron pong isang kapatid na nagtanong bilang bahagi po ng paglilinaw namin sa kanyang mga kaisipan, higit sa lahat sa amin ding mga kaibigan na may ganun din pong paniniwala at pananaw. Umaasa kami na ang aming pong paraan ng pagsagot ayon sa liwanag ng inyong Biblia, ito po ay mag-aakay ng maraming mga kaluluwa papalapit sa iyo
at magkaroon ng pagnanais na lalo pong tuklasin ang mga ginintuang katotohanan sa inyong banal na aklat upang sila'y makasama po namin sa paglilingkod na magbibigay luwalhati sa inyong banal na pangalan. Aming idinadalangin ang aming mga taga-subaybay na may mga suliranin sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang kalusugan. Kayo nawa ang siyang magpagaling at pumuspos sa kanilang mga pangangailangan upang sila, O Diyos, ay manatiling magtitiwala sa inyo at higit sa lahat, manindigan at manampalataya na mayroong Diyos sa langit na buhay na tumutugon sa pangangailangan ng kanyang mga mananampalataya. Salamat po ng marami sapagkat ginagamit niyo ang programang ito upang mag-akay ng maraming mga kaluluwa sa inyong banal na paanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen.